mga baby nakakagigil sa sobrang cute. Kaya naman ang iba di mapigilang humalik-halik at umamoy-amoy kay baby. Pero totoo nga ba na ang paghalik-halik na ito ay posibleng magdulot ng problema sa balat ng bata? Iyak ng 5-month-old na si Baby Thalia ang gumigising kay Mommy Rachel tuwing umaga. May napansin po kasi kami sa irritable po siya nung pagkagising niya. Then may nakita po kami na parang pula sa bibig niya. Tapos iyak po siya ng iyak. Ang inaakalang simpleng allergy, unti-unting lumala. Ang patsi-patsing pamumula kasi sa mukha ni Baby Thalia, kumalat. Parang dumami po yung yung pamumula ng mukha niya. Parang buo niya yung mukha niya na po namumula. Tapos yung katawan niya na po. Tapos pag hinawakan mo po yung balat niya, iyak na po siya ng iyak. Parang ang hapdi-hapdi po yung ganun. Parang napapaso po siya, ganun. Inabisuhan ng doktor si Rachel na isugod na agad si Baby Thalia sa ospital. Naghanap po kami ng mga hospital kasi marami pong hindi tumatanggap kasi daw po nakakahawa daw po yung sakit. Ang sakit na ito is nasa bloodstream siya or hematogenous siya. So mas maganda po kung i-admit sila sa ospital, mabibigyan po sila ng paunang lunas. Tinitreat mo sila as parang burn patient kasi yung balat ng mga pasyente natin is natatanggal. Ang pamumula ng balat umabot sa pagsusugat, pagbabalat at pamamaga kaya si Rachel hirap hawakan ng anak. Tapos nahihirapan pong hanapan siya ng ugat. Kasi pag hinawakan mo po siya, parang nagsusugat na yung niya, yung kamay niya. Sabay po kami umiiyak dun sa ospital. Umiiyak si baby, naiyak din po ako pag nakikita ko po yung itsura niya. Ayon sa pediatrician na si Dr. Reynalyn San Andres, tinatawag daw itong Staphylococcal Scalded Skin Syndrome o yung impeksyon sa balat na nagdudulot ng pagpapaltos at pagbabalat. Karaniwang nangyayari ang Staphylococcal Scalded Skin Syndrome kapag tayo ay nagkaroon ng bakterya na tinatawag na Staphylococcus aureus. Karaniwang bakterya na ito ay nagre-release ng exotoxin. Ito po ay maaaring mag-produce, ng mga problema sa balat, gaya ng pamumula ng balat, pagkakaroon ng blister, at the same time, pagkakaroon din ng desquamation or pagbabalat ng malaking bahagi ng katawan. Para silang binuhusan ng mainit na tubig o mainit na likido, namumula ng sobra yung kanilang balat. Ayon kay Doc, ilan pa sa mga sintomas nito ang pagkakaroon ng lagnat at pagiging iritable. Kakaroon ng fluid-filled, blisters, and then pag hinawakan mo siya, it breaks easily and usually related po ito with tenderness and pain. And after which, nagkakaroon din sila ng desquamation or pagbabalat ng malaking bahagi ng katawan. Kadalasang nangyayari daw ang sakit na ito sa mga batang 5 taong gulang pababa. Nangyayari po siya sa bata because wala pa silang neutralizing antibody para dun sa exotoxin ng Staphylococcus aureus. Number 2, of course, being children, medyo decrease ng kanilang immunity. And last but not the least, immature pa po ang kidney ng mga bata, so hindi nila ma-excrete yung exotoxin in their bloodstream. Hinala ni Mommy Rachel, posibleng nahawa raw sa sakit sa balat ng panganay niya ang kanyang baby. Yung anak ko po kasi na panganay, meron po kasi siyang sugat-sugat sa ulo niya. Ayun po yung sabi ng doktor na baka doon daw po nahawa. Meron siyang sugat-sugat sa ulo niya, sa mga katawan niya. Ngayon, itong si baby po, mahina daw po kayo ang immune system. Yung bacteria po, napasa sa kanya. Paniniwala pa niya, posibleng nakuha rin daw ni Baby Thalia ang bakterya sa mga paulit-ulit na humahalik sa pisngi ng anak. Sabi din po, sa bibig daw po yung bakterya, kakahalik, tapos yun na kay baby. Maaari din po makuha ang SSSS sa paghalik. Maaari niya po talaga na maipasa yung bakterya kay baby. Paliwanag ni Doc, karaniwan daw itong nakukuha sa direct skin-to-skin contact at bacterial skin infection. Halimbawa, meron tayong nagamit ng mga pasyente na merong infection, particularly skin infection, gaya ng kung nakigamit tayo ng towel, nakigamit tayo ng damit. Kaya naman ngayon, para kay Rachel, off-limits muna ang pag-kiss kay baby.
Minsan po kasi nakakahiya po talaga na parang sabi ng arte naman ito, parang aawakan lang ganun. Pero para sa akin po kasi parang for safety na rin po kasi ni baby yun eh. Ayon ni Doc, siguraduhing malinis ang anumang gagamitin kay baby. Ito po ay isang tipo ng sakit na hindi naman po nangangailangan ng habang buhay na gamot kung ito ay naagapan ng mas maaga. Para sa ating mga magulang, dapat panatilihin natin nalinis ang ating mga kamay. Iwasan na po natin ang panghihiram ng mga gamit na ginagamit sa ating katawan, gaya ng mga towel, damit, sabon, okay? Anything that is in contact with the body. Ang mga baby talaga namang cuteness overload. Pero paalala mga kapuso, maging gentle at maingat sa balat ni baby. Mama! Para ang skin, soft, smooth, at healthy.